Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Duno. Taong 1976. Kalinog, Panay. Anak, ang sabi ng tatay mo, huwag ka nang maguling tuwing gabi. Mas maigi sa araw na lang. Nag-aalala yung tatay mo sa'yo. Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Lolit. Sus, dahil baka mo nakawala yung nahuling aswang sa Panay at dito nagtatago sa lugar natin. Sabi-sabi lang naman yun eh. Tugon ni Dino. Hindi naman sa nagpapaniwala ako dyan, anak. Pero sundin mo na lang ang sinasabi ng tatay mo. Ay, ewan ko ba. Pati ang trabaho ko sa bukid na aalintana ng dahil dyan. Muling wika ni Nanay Lolit sana. Ayon kay Duno, maski ang mga kapitbahay ay natatakot sa kumakalat na balita sa lugar. Ang sabi ng mga taga roon, hindi lang ito basta haka-haka. Meron silang mga patunay na naroon nga sa lugar ang nasabing aswang. Nagreklamo ang isa sa mga kapitbahay na nawawala ang kanilang mga kambing. Natatagpuan na lamang ang mga labi sa kakahuyan. Lasog ang katawan at nawawala ang ibang parte. Samantala, hindi naman nangangamba si Duno sapagkat may paniniwala ito na pakana lamang yon ng mga tulisan. Bukod sa aswang, dati pa man ay marami ng mga tulisan na gumagala sa lugar. Ginawa ito noon ng mga tulisan bilang panakot, kaya hindi nakapagtataka kung bakit nagkakaroon ng ganitong pangyayari. Hindi alintana ni Duno ang payo ng mga magulang. Nagpatuloy pa rin siya sa pagguling. Ayaw ng binata na pumalya, lalo na't paparating ang pasukan at kailangan ng pera. Upang kahit papano, hindi yon maging mabigat sa mga magulang. Pinangarap noon ni Duno na makabili ng kalabaw. Plano niyang gamitin itong sasakyan papunta sa paaralan at pauwi. Nang mga sandaling yon, mag-iikatlong baitang na ang binata sa sekundarya. Kasama niya palagi sa pagbabanat ng buto ang pinsan na tawagin na lang natin sa pangalang Hildo. Kagaya niya, nangarap din itong makapagtapos kahit papano sa sekundarya. Ngunit kagaya ng iilan sa mga tao doon, naniniwala si Hildo na sa lugar nila nagpapagala-gala ang aswang. Pero hindi ito sigurado kung yun nga ang aswang na nakawala sa Panay. Ngunit magpaganon pa man, sinabihan pa rin naman niya si Duno na kailangan niya ang ibayong pag-iingat. Madaling araw na mga oras na yon, nag-uuling pa rin sila kaya minamadali na nila ang trabaho. Nako, kahit totoo o hindi, wala na akong pakialam dyan. Aswang, sus, sinasabi ko sa'yo, naghahasik lang ng takot yung mga tulisan. Hindi nakaila sa akin yan eh. Wika ni Duno. Sabagay, iba-iba naman yung opinyon natin eh. Alam mo ba, sa tingin ko totoo talaga. Ayon sa tatay ko, yung aswang nakawala sa poder ng manggagamot, kinulong sa baol matapos mahuli. Tugon ni Hildo. Sa pagpapatuloy ng salaysay ng pinsan, mabangis ang aswang na nahuli ng manggagamot. Minsan na itong naging sandata sa digmaan. Ngunit dahil sa kahayukan sa laman, hindi na naiwasang itakwil ito ng mga tao. Kapag sinusumpong ng pagiging aswang,
Masahol pa sa magnanakaw ang katrayduran. Maraming nagboluntaryong tumugis ngunit sa kasamaang palad, namatay ang mga ito maliban na lamang sa mga manggagamot. Ang pangalan ng manggagamot na ito ay Ablo. Binata pa nung mahuli nito ang aswang. Ngunit sa kasalukuyan, sobrang tanda na at nabubuhay pa. Maraming nagtataka noon kung bakit hindi na lang pinatay ang aswang. Ngunit ang sabi ni Ablo, kahit patayin, tadtarin at sunugin, mabubuhay lamang muli ito dahil sa nakakapit na lakas ng demonyo. Subalit, kahit anong tago na manggagamot kung saan ito nilibing, nahukay pa rin ang aswang at muling naghahasik ng lagim. Lumaganap ang pagbiminang lokal o mas kilala ngayon sa tawag na treasure hunting. Napagkamalan ng mga ito na isang baul na may lamang kayamanan dahil sa gintong kandado na sinelyo ng manggagamot. Lahat ng mga nakahukay ay hindi na natagpuan pa at sa halip, mga bakas na lamang ng dugo at iilang kagamitan sa paghukay. Nang malaman ito ni Ablo, galit na galit ang matanda ngunit sa pagkakataong yon, hindi na niya magagawa pang mahuli ang aswang sapagkat hindi na ganon kalakas ang katawan ng matanda. O sige na, naniniwala na ako sa'yo. Pero tapusin muna natin yung ginagawa natin. Mag-uumaga na oh. Maliwanag na bahagya sa silangan. Nga pala, pwedeng humingi ng pabor? Pakisabi sa nanay mo. Bukas pa daw ihahatid ni nanay yung mga panindang gulay. Apektado din kasi si nanay sa mga kababalaghang kumakalat eh. Ayun, natakot na din siguro. Wika ni Duno. Hindi na tumugon pa si Hildo nang matapos ang kanilang pagsasako ng uling. Naghiwalay na sila ng direksyon papunta sa kani-kanilang tahanan. Hindi pa man nakakalayo si Duno, bigla niyang narinig ang pagsigaw ni Hildo. Sigaw na tila may matinding kinakatakutan. Kaagad naman itong pinuntahan ng binata. Nagkanda sugat-sugat pa ito dahil medyo madilim at nasa masukal na direksyon siya dumaan. Hanggang sa nadatnan niya ang pinsan. Gumagapang sa lupa at may malaking sugat sa likod. Kaagad niya itong nilapitan. Ngunit mabilis naman siyang napahinto nang makakita ng isang tao sa gilid lamang ng daan. Hindi niya gaanong maaninag ang muka. Ngunit maitim ito at may katangkaran. Mukhang taong grasa dahil sa damit na suot ng tao. Habang dumadaing si Hildo. Sino ka? Ano ginawa mo sa kanya? Tanong ni Duno. Ngunit hindi nagsasalita yung tao at sa halip, nanatili lamang na nakatayo at nakatitig sa kanya. Bigla na lang akong sinunggaban. Aswang yan! Aswang yan, pinsan! Tumakbo ka na! Wika ni Hildo. Habang pinipilit na makabangon mula sa pagkakabagsak sa lupa. Hinila ni Duno ang pinsan papunta sa malaking bato. Ngunit hindi pa man nakakarating sa gilid. Naglakad na ang nilalang palapit sa kanila. Doon niya unti-unting naaninag ang itsura ng nilalang. Halos tumalon ang kaluluwa ni Duno nang makita ang mukha nito. Itim ang mga mata na tila walang laman. Yung akala niya ay normal na itim na ang balat. Ngunit hindi. May mga balahibo ito na tila gagambang bato. Labis ang pangingilabot ni Duno sa nasaksihan. Hindi na niya alam ang gagawin ng mga oras na yon. Iniisip kung ililigtas pa ba ang pinsan o tatakbo na lang para isalba ang sarili. Hanggang sa narinig niyang bumulubok ang bibig ni Hildo.
Sumuka ito ng dugo. Napagtanto na bukod sa sugat sa likod ni Hildo, tila nabali din ang kamay ng pinsan. Tanggap na niyang hindi magtatagal si Hildo. Ngunit magpaganon pa man, nagsawalang bahala na si Duno. Mabilis na inangat si Hildo at pinulupot ang kamay sa balikat. Kahit hirap na hirap, pinilit ni Duno ang sarili upang makaalis lamang sa lugar. Himala naman na hindi na sumunod pa ang aswang. Kaya noong makarating sila sa isang espasyo, nagpahinga muna si Duno. Ngunit hindi na nagsasalita pa si Hildo at nakayuko na lamang na tila patay na. Pero pagsuri naman ni Duno, humihilik lamang ang pinsan at mukhang hinimatay lang. Ilang sandali pa ay tuluyan ng lumipas ang oras. Napagpasyahan ni Duno na humingi na ng tulong. Pinasandal ng binata ang pinsan sa puno at kaagad na tumakbo. Ngunit bigla niyang nakita na may lalaking paparating. Kaagad na hinanda ni Duno ang sarili sa pag-aakalang nakasunod sa kanila ang aswang. Ngunit nang masilayan ng malapitan, nakita niya ng mas malinaw ang matandang lalaki. Hindi kaparehas ang suot nito sa damit ng aswang. Nagkatitigan naman si Duno at ang matanda. Sa oras na lisanin mo ang kasama mo, pagkabalik mo, sigurado kung wala na yan. Wika ng matanda. Huwag kang lalapit. Sige, may dala akong itak. Tatagain kita sa oras na lumapit ka. Tugon ni Duno habang papaatras papalapit sa pinsan. Umiling lamang yung matanda at naglakad palapit sa kanya. Napakakalmado nito at hindi alintana ang banta ni Duno. Hanggang sa binunot na ng binata ang itak. Ngunit dumaan lang sa harapan yung matanda. Palapit ito kay Hildo kaya naman inambahan niya ng taga sa likuran. Ngunit mabilis na nahinto si Duno nang umupo ang matanda sa gilid ni Hildo at lumingon sa kanya. Nagsasayang ka lang ng lakas, bata. Walang panama sa akin yung itak mo. Kapag tinaga mo ko, ikaw pa ang magkakaroon ng sugat. Hayaan mo kong gamutin tong kasama mo. Baka mahuli pa ang lahat. Muling wika ng matanda. Hindi nakagalaw si Duno. Hinayaan na lamang niya yon sa kanyang ginagawa. Hanggang sa may kinuha ito sa loob ng dalang pasiking. Nakita ni Duno na naglabas ang matanda ng bagay na tila bagakay. Ngunit may takip sa dulo. Binuksan yon ng matanda. Inangat ang ulo ni Hildo at pinainom ang kung anong laman ng bagakay. Meron din siyang mga sinubo na iba't ibang tuyong dahon. Sa puntong ito, nawala na ang tensyon na nararamdaman ni Duno. At sa halip, napalitan niyo ng matinding pagtataka. Matapos ang ginawa ng matanda, nagmungkahi ito na pagpahingahin muna si Hildo. Dagdag pa nito, kailangan na niyang umalis dahil may mga kailangan pa siyang gawin. Habang si Duno naman, maraming bumabagabag sa isipan. Bukod sa mga naganap ay nawiwirduhan siya doon sa matanda. Teka lang po, sino po ba kayo? Tsaka, ano po bang ginawa niyo sa pinsan ko? Tanong ni Duno. Yung pinainom ko sa kasama mo, katas lang ng halamang panghalusinasyon na kung tawagin ay talampunay. Ang iba namang sinubo ko, malakas sa pagpapagaling ng sugat. May halo ding himag para mas madiin ang epekto. Dalawa lang ang patutunguhan niya, mabubuhay o mamamatay. Pero kapag matatag niyang nilabanan ang mga tinamong sugat,
Makakaligtas siya, iho. Sige na, aalis na ako. Pagpapaliwanag ng matanda. Sadali lang ho. Teka, ano po bang pangalan niyo? Tanong ni Duno. Hindi ko alam kung mahalaga bang magpakilala ako. Pero sige, tawagin mo na lang ako sa pangalang Ablo. Tugon ng matanda. Dito nanlaki ang mga mata ni Duno. Tinitigan niyang maigi ang matanda habang papalayo at unti-unting napaupo sa tabi ni Hildo. Iniisip niya sa sarili na ito yung nabanggit ni Hildo na humuli sa aswang. Maaaring ito din ang tumutugis ngayon para mahuli ang nakawalang nilalang. Hanggang sa bumalik na sa ulirat si Duno nang maalala ang kalagayan ng pinsan. Nagdadalawang isip itong umalis dahil baka totoo ang sinasabi ng matanda na mawawala ang pinsan sa oras na iwanan. Kaya naman, minabuti na lamang ni Duno na bantayan ang pinsan. Masusi niyang inobserbahan ang kalagayan nito kung magiging maayos ba o hindi. Inabot na ng tanghali si Duno hanggang sa napansin niya na tila natuyo na lamang ang mga sugat ni Hildo. Ngunit hindi pa niya sigurado kung buhay pa ba ito. Hanggang sa sinubukan niyang gisingin ang pinsan. Maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lamang umangat ang ulo ni Hildo at yung mga mata ay tila lasing. Bakit ba pinsan? Ano ba tong... Bakit parang umaalon yung mukha mo? Aray, kahit papaano hindi na masakit yung sugat ko ah. Nasaan ba yung aswang na yun? Hayop, bigla ba naman akong sinunggaban? Inihampas pa ako sa puno doon oh. Ay! Wika ni Hildo na tila wala lang ang nangyari sa kanya. Hindi pa ito matinong kausap. Kaya kagad naalala ni Duno na marahil dala yon ng halusinasyon na pinainom noong matanda. Ngunit kahit papano malaki ang naging tulong dahil naging malakas ang loob ng pinsan. Ilang sandali pa, nagmungkahi si Duno na bubuhatin niya si Hildo pauwi. Hindi naman nagsalita pa ang pinsan. Muli itong nakatulog at tumihilik pa. Nang makauwi sa tahanan, nagkagulo ang mga magulang ni Duno. Kagad namang pinuntahan ng ama ang mga magulang ng pinsan. Sinabi ni Duno ang lahat ng nangyari sa ama. Galit na galit ito at sinabing imbes na sumunod, naging matigas pa rin ang ulo ng binata. Yan ang sinasapit ng mga taong nagpapasya ng hindi inaalam ang mangyayari. Dapat naniwala ka lang sa akin eh. Bueno, kapatid kong Juan, dito na muna si Hildo. Pagpahingahin muna natin at baka mabinat. Ang laki pa ng sugat sa likod. Nako, mabuti na lang at hindi gaano kalala. Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Patricio. Ipinalam nila sa mga kapitbahay ang nangyari sa magpinsan, upang kahit papano ay masumigpit pa ang seguridad. Isang linggo pa ang nakalipas. Nanatili lamang sa bahay si Duno habang si Hildo naman nakauwi na at unti-unti nang lumalakas ang katawan. Hindi naman maalis sa isipan ng binata ang matandang si Ablo. Lalo na ang napaka-misteryosong pagpapakita nito. Binabagabag si Duno ng matinding kurisidad. Gusto niyang makita si Ablo at alamin lahat patungkol sa pagtugi sa aswang. Ngunit gustuhin man niyang hanapin ang matanda.
Hindi naman ito nagkaroon ng pagkakataon dahil bantay sarado siya ni Tatay Patricio. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang napadaan si Ablo doon mismo sa harap ng kanilang tahanan. Papunta ito sa gubat. Pinuna pa ni Tatay Patricio ang matanda at tinanong kung anong ginagawa nito sa lugar. Huminto naman si Ablo at sinabing may kailangan lang itong resolbahin na siya namang pinagtaka ni Tatay Patricio. Hanggang sa pabulong na sinabihan ni Duno ang ama na yun si Ablo. Napanganga na lamang noon si Tatay Patricio. Kaagad nitong hinabol ang matanda at sinabing mananghalian muna sa kanila. Lumapit din si Duno para makapagpasalamat dahil naging maayos na ang kalagayan ng pinsan. Manong, dumaan ka na din eh. Sumilong ka na muna sa bahay namin. Sabay na tayo mananghalian. Tatanungin sana kita kung kamusta na ang lugar namin eh. Ligtas na ba sa aswang na gumagala? Wika ni Tatay Patricio. Hindi pa ako sigurado. Nahuli ko na sa patibong pero sadyang malakas eh. Ay, pasensya na kayo. Naabala patuloy ang lugar dahil sa pagkakawala ng aswang na yon. Kung hindi ko sana nilibing ang baol malayo sa bahay ko, hindi naman to mangyayari. Ay, o siya sige. Salamat na lang. Kailangan kong agahan ang pagpunta ko sa gubat eh. Tugon ni Ablo. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nagmungkahi si Tatay Patricio na tutulong sa pagsugpo sa aswang. Pinaunlakan naman ito ng manggagamot. Sinabing kailangan niya ng katuwang. Hindi madaling tugisin ang aswang at dagdag pa ng matanda. Baka meron pang iba na gustong magboluntaryo. Kaya naman, kaagad namang sinabi ni Duno na sasama ito. Ngunit tinanggihan niyo ng ama. Sinabing ayaw niyang may mangyari sa anak. Ilang sandali pa, umalis na si Tatay Patricio at pinuntahan naman ito ang tiyuhi na si Juan, na tatay ni Hildo. Pagkabalik nito, magkasama na ang dalawa at kaagad na silang umalis. Habang si Duno naman, hindi mapakali. Kumakati ang paa dahil sa kagustuhang sumama. Nang makalayo na si Ablo, pasimple itong sumunod tangkil ang itak sa paguling. Sumunod lamang ito hanggang sa nakarating doon malapit sa lugar kung saan inatake si Hildo ng aswang. Tinatanaw niya ang mga kasama nito ilang distansya habang nagtatago sa kahoy. Nakita niya si Ablo na tila kinukumpas ang kamay. May pinag-uutos sa tatay at tiyuhin. May kung ano silang ginawa sa lugar na tila may sinusuring palatandaan. Hindi na alam ni Duno ang gagawin. Iniisip kung magpapakita ba o hindi. Ngunit gusto niyang malaman noon ang nangyayari. Kaya naman, tinapangan niya ang sarili. Tatanggapin niya ang lahat ng maaaring bitawang salita ng ama sa oras na makita siya nito. Malayo pa lamang ang binata. Narinig na niya ang mabibigat na salaysay ng ama. Ay sus, damuho ka. Umuwi ka. Sumunod ka pa talaga eh. Yawang bata. Umuwi ka na nga doon. Sigaw ng ama. Pero hindi nakinig si Duno at sinabing kahit pilitin pa siya ng tatay, saktan at kung ano pang gawin sa kanya, mananatili pa rin siya sa lugar dahil ayaw niyang may mangyari sa ama at gusto niyang makatulong. Kaya naman, napilitan na si Tatay Patricio pero binalaan ng anak na kahit anong mangyari ay wag lalayo sa kanila. Pagsapit ng hapon,
Dito na nagmungkahi si Ablo na ilang sandali lang ay maaaring dumaan na ang aswang. Hindi ito dadaan sa ibang direksyon sapagkat naroon ang mga bakas nito bilang teritoryo. Nilabas ni Ablo ang dalang pasiking. Kinuha sa loob ang isang latigo at mga hibla ng kung anong bagay. Tila abaka o hindi naman kaya buhok ng banyagang babae. May nilabas din itong bote na may lamang napakabaho. Binudbud yun ng matanda sa buong lugar at ang natira ipinahid nila sa katawan. Ayon kay Ablo, panglinlang ang pinahid nila at dagdag pa nito. Kapag nagpakita na ang aswang, iisa lang ang gagawin nila. Lilituhin nila yon sa pamamagitan ng pagkiskis ng mga dalang itak. Siya na ang bahala sa paghuli sa aswang. Nagkasundo naman ang tatay at Chewin. Maging si Duno ay hindi na kumibo. Nasa magkakaibang direksyon sila noon hanggang sa tuluyan ng dumilim ang buong lugar. Nag-aantay sila habang nakatanaw kay Ablo na nakatungtong lamang sa isang malaking bato. Hanggang sa mas lumalim pa ang gabi. Bagot na si Duno ng mga oras na yon. Dagdag pa na halos hindi siya gumagalaw at maraming insekto ang gumagapang sa katawan. Ilang sandali pa. Bigla na lamang tumayo si Ablo at tinaas ang kamay. Isang pahiwatig na kumilos na sila. Sabay-sabay nilang kiniskis ang mga itak. Kasabay ng kanya-kanyang dasal na walang mangyari sa kanila. Hanggang sa isang malakas na angil ang bumulabog sa lugar. Kasunod ng kaluskos na tila may paparating. Maniwala man kayo sa hindi. Bumungad sa harap mismo ni Duno ang aswang. Alam niya na ito mismo ang nilalang na umatake sa pinsan. Ganun pa rin ang suot at ng mga sandaling yon. Tila may sili ang mga mata dahil naluluha ito. Habang nakatitig sa aswang. Hindi niya alam ang nangyayari. Pero sigurado siya sa pagkakataong yon. Siya ang unang punteriya ng aswang. Hanggang sa mas lumakas ang pagkiskis sa kabilang banda. Doon sa pwesto ng Chewin. Dahilan kaya nabaling ang atensyon ng nilalang. Galit na galit ito. Nagdadabog pa at rinig na rinig ni Duno ang pagsasalita. Sinabi ng nilalang na papatayin niya lahat ng naghahamon sa kanya. Lumapit ang aswang sa Chewin. Paglingon ni Duno sa kinaroroonan ni Ablo. Nanlaki ang mga mata dahil wala na doon ang matanda. Nag-aalala na si Duno sapagkat sobrang lapit na ng aswang sa Chewin. At kahit anong kalampag, kiskis at hampas ang gawin. Hindi na siya pinapansin pa ng aswang. Napilitan ng tumayo si Duno. Mabilis na tumakbo at inambahan ng hataw ng itak ang nilalang. Sumigaw pa si Tatay Patricio ng wag. Ngunit wala na. Hindi na mapipigilan pa si Duno. Hanggang sa bigla na lang humarap sa kanya ang aswang. Dali-dali itong sinalubong. Napahinto sa takot si Duno. Isinangga pa ang itak at pinikit ang mga mata. Perwisyo kang aswang ka! Sigaw ni Ablo. Pagdilat ng mga mata ni Duno. Nakita niyang nakabulagta na ang aswang at hinahataw yun ng latigo ng matanda. Nakapagtatakang hindi makapanlaban ang nilalang. Hanggang sa sumuksok ito sa pagitan ng dalawang ugat. Pero inuundayan pa rin ng matanda ang nilalang ng paghataw ng latigo. Nangihina na ang aswang na tila lampang laseng. Pagewang-gewang ang ulo at bigla na lamang bumabagsak. Tumalab na ang laso ng latigo ko. Huli ka na ngayong animal ka.
Wika ni Ablo. Lumapit ang tatay at tiyuhin ni Duno sa matanda. Pinagtulungan nilang itali ang aswang habang si Ablo naman may kung anong pinainom sa elemento. Dahilan upang matigil ang aswang sa pagwawala at nakatulog. Dito na nagmungkahi si Ablo na siya na ang bahala at maaari na nilang lisanin ang lugar. Sige na. Kailangan kong malihim sa mga tao ko anong gagawin ko sa kanya. Baka makawala uli itong immortal na aswang na ito eh. Itatago ko siya kung saan walang makakaalam. Wika ni Ablo. Hindi na nagsalita si Tatay Patricio at tiyuhin. Umuwi na lamang sila ng tahanan kahit hindi alam ang gagawin ng matanda sa aswang. Pagkarating sa sariling lugar, narinig niya ang pag-uusap ng tiyuhin at ama. Yun palang hibla na nakita nila na itinali sa latigo ay balahibo ng tikbalang. Niligo doon ang lason upang tuluyang manghina ang nilalang. Dito naalala ni Duno ang pinainom ng matanda sa pinsan. Maaaring ito ay hindi gamot kung hindi pampakalma. Sinamahan lang ng mga halamang gamot para kombinasyon. Mula noon, wala nang gumagala pang aswang. Bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga residente. Pero hindi sila nagpakampante. Maaga pa ding nag-iingat at hindi pa masyadong nagpapagabi. Hanggang ngayon, nananatili sa alaala ni Duno ang lahat ng alaalang yon. Nang dahil sa pagkawala ng aswang sa baol. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Glenn. Walang eksaktong taon. Maynila. Bata pa lamang. Mataas na ang pangarap ng kambal na sina Glenn at Jasmine. Ngunit hindi katalinuhan ang binata. Bukod pa doon ay sakitin ito. Kaya naman sa halip na masayang ang pera sa pag-aaral, nagpasya ang kanilang mga magulang na si Jasmine na muna ang ipadala sa Maynila upang mag-aral at tuparin ang pangarap nito sa buhay. Nag-aral sa Maynila si Jasmine upang makatulong ito sa pamilya. Habang nag-aaral ay nagtatrabaho din ang dalaga upang may pandagdag sa gastusin. Habang tumatagal, natutuwa naman si Jasmine sa Maynila. Pinagsabay nito ang pag-aaral at trabaho. Hindi pinapaalam ng dalaga ang trabaho sa pamilya dahil alam nito na mag-aalala sa kanya ang mga magulang. Hindi naglaon. Nakaipon ang dalaga at nagawa nitong umuwi sa probinsya nang sumapit ang kanilang bakasyon. Bal, ikwento mo naman sa akin kung anong itsura ng Maynila. Maganda ba doon? Tsaka yung eskwelahan, malaki din ba? Tanong ni Glenn. Matamis namang ngumiti si Jasmine sa kakambal at nagsimula itong magkwento sa kapatid. Oo, maganda doon sobra. Maraming pasyalan at bukod pa doon, malaki yung eskwelahan. Masarap yung mga pagkain pero mas maganda pa din dito sa atin. Sariwa ang mga niluluto at lalo na ang magagandang tanawin. Tugon ni Jasmine. Napangiti ng mapait si Glenn. Dahil noon pa man ay pangarap na niyang makapunta sa Maynila. Ngunit dahil sa pagiging sakitin, kinakailangang magparaya nito para hindi rin masayang ang pera lalo na't hirap sila sa buhay. Napakarami ng kwento ni Jasmine sa kakambal. Ngunit hindi lahat ng sinasabi nito ay totoo.
Sa katunayan, hindi maayos ang pakikitungo ng mga kamag-aral ni Jasmine sa kanya dahil mahirap lamang ito at iskolar ng bayan. Kinakailangan din ni Jasmine na makipagsabayan sa mga kamag-aral dahil mayaman at may kaya ang mga ito. Kaya kung hindi magtatrabaho ang dalaga, hindi ito makakapagtapos ng pag-aaral lalo na't kulang ang pera na binibigay sa kanya ng magulang. Sinasabi na lamang ni Jasmine na ayos na ang perang pinapadala ng pamilya dahil ayaw nitong pursigihin ang mga magulang maging ang kakambal na magpadala sa kanya ng malaking halaga. Lahat ng paghihirap, tiniis ni Jasmine na mag-isa upang makapagtapos lamang ng pag-aaral. Inilihim niya ang mga pinagdadaanan sa kakambal maging sa mga magulang. Kada umuwi si Jasmine sa probinsya tuwing bakasyon, masaya nitong ikwinikwento ang mga nangyayari sa kanya sa Maynila. Ngunit lahat ng iyon ay pawang kasinungalingan. Ipinapakita ng dalaga na masaya ito ngunit ang totoo, tinitiis lamang ang lahat. Dahil alam niya na siya lamang ang maaasahan ng pamilya. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, bigla na lamang nawala ng koneksyon sila Glenn kay Jasmine. Para bang biglaan ang lahat dahil hindi na ito tumatawag at nagsusulat sa kanila. Samantalang dati-rati ay palagi itong nagbibigay ng mensahe at tumatawag sa tuwing may libreng oras sa klase. Nay, Tay, ano na po kayang nangyari kay Jasmine? Ilang araw na po siyang hindi nagpapadala ng sulat sa atin . Hindi man lang din siya tumatawag. Nag-aalala na po ako sa kakambal ko. Wika ni Glenn. Natahimik ang mga magulang ng binata dahil maging ang mga ito ay nag-aalala para sa kalagayan ng anak. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ng tawag sila Glenn mula sa eskwelahan ni Jasmine. Nalaman ng pamilya na ilang buwan nang hindi pumapasok ang dalaga. Pinaghahanap ito ng otoridad dahil huli itong namataan na pumasok ng dormitoryo. Labis ang kabang naramdaman nila Glenn dahil hindi nila alam kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kakambal. Makalipas ang 3 araw, nakatanggap ng liham ang pamilya. May laman din itong pera mula sa hindi nila kakilala. Kaagad na tumawag sila Glenn sa eskwelahan ng kakambal. Dito na nila nalamang wala na si Jasmine. Nung mismong araw na yon, lumuwas ang pamilya ng Maynila. Pagkarating sa ospital kung nasaan ang katawan ni Jasmine, nangatog ang tuhod ng nanay ni Glenn. Pagkapasok pa lang ay nadatnan ng mga ito ang isang lalaki na umiiyak. Sino kaya? Anong ginagawa niyo dito? Paano kayo nakapasok? Tanong ng binata. Kami ang dapat magtanong yan sa'yo . Sino ka? Bakit mo iniiyakan ang katawan ng kakambal ko? Tugon ni Glenn. Kaagad namang natahimik ang binata at nagmano sa mga magulang ni Glenn. Mano po, ako nga po pala si Carl. Boyfriend po ako ni Jasmine. Kaklase ko po siya at madalas niyang makwento sa akin yung buhay na meron kayo sa probinsya at kung gaano kahalaga na makapagtapos siya ng pag-aaral. Wika ni Carl. Boyfriend? Pero wala siyang nabanggit sa amin . Kahit sa akin. Hindi kanya naikwento kaya napaka-imposible ng sinasabi mo. Tugon ni Glenn. Alam kong hindi kayo maniniwala sa akin pero may pruweba ako. May iniwan na liham si Jasmine bago ito nawala.
At ang totoo niyan, may naipon din na pera ang kakambal mo para makasunod ka dito sa Maynila na makapagtapos ka din. Ito ang pera maging ang sulat oh. Hindi ako nakakakuha niyan. Kundi ang mga pulis nang makita nila ang katawan ni Jasmine sa bakanting silid sa dormitoryo. Pagpapaliwanag ni Carl. Kagad namang tinanggap ng pamilya ang sobrang iniabot ni Carl. Ngunit binulsa lang ito ni Tatay Rico at kagad nilapitan ang bangkay ng anak. Hindi makapaniwala si Glenn na wala na ang kakambal at hindi nito matanggap na wala na ito. Bal, bakit mo naman kami iniwan? Ang sabi mo, walang mag-iiwanan, di ba? Bakit ka kaagad umalis? Ang daya mo naman eh. Ano pa talagang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka man lang nagparamdam sa amin ng ilang buwan? Wika ni Glenn. Hindi ko alam kung anong nalalaman niyo tungkol kay Jasmine. Pero sigurado ako na hindi lahat ng sinasabi niya sa inyo totoo. Madaming pinagdaanan ng girlfriend ko makamit lang ang inaasam niyang pangarap. Pero wala eh. Hindi na yun matutupad dahil sa nangyari sa kanya. Wika ni Carl. Paano naman magsisinungaling sa akin yung kapatid ko? Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Lalo pat walang sinisikreto sa akin si Jasmine. Kaya huwag kang gumawa ng kwento dyan. Hindi mo kami mapapaikot, baka nga ikaw ang pumatay sa kakambal ko eh. Tugon ni Glenn. Hindi ko magagawa ang bagay na yan kay Jasmine. Lalo pat ako ang naging sandigan niya ng mga panahong malayo kayo sa kanya. Lahat tiniis niya para lang sa inyo. Nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Hindi niya sinasabi ang bagay na yun sa inyo dahil ayaw niyang mag-alala kayo. Ako ang saksi sa lahat ng paghihirap niya habang nandito sa Maynila. Sinarili niya lahat ng yun dahil ayaw niya makadagdag pa sa mga iisipin niyo. Hindi ko naman kayo pipilitin na maniwala sa akin. Pero lahat ng katanungan niyo, siguradong masasagot ng liham na yan. At sa tala-arawan ng iyong kakambal. Muling wika ng binata. Hindi na muna inisip nila Glenn kung ano nga ba ang laman ng liham. Wala rin silang natanggap na tala-arawan gaya ng tinutukoy ni Carl. Nang maasikaso ang katawan ni Jasmine, kagad itong inuwi sa probinsya upang doon ilibing. Sobrang lungkot ng mga magulang sa pagkawala ng anak. Makalipas ang ilang araw ay kagad na binurol ang dalaga dahil hindi na yon pinatagal pa ng pamilya. Naisip ni Glenn ang lahat ng sakripisyo ng kapatid sa pamilya. Kaya kahit sakitin ito, minabuti ng binata na magtrabaho upang makatulong lalo pat lugmok sila at baon sa utang. Sinikap ni Glenn na labanan ang nararamdaman at hindi kalaunan ay nakilala nito si Mang Renato na isang albularyo. Nakilala sa panggagamot ng may mga sakit. Naging kaibigan ito ng binata at hindi kalaunan ay tinulungan nito si Glenn na mawala ang sakit. Labis namang natuwa ang binata dahil sa wakas magagawa na niyang matupad ang mga pangarap nila ng kakambal na naudlot dahil sa pagkawala ni Jasmine. Ngunit bago nagpunta sa Maynila si Glenn, nag-aral ito ng lihim na karunungan dahil bukod sa pagtupad ng pangarap. Nais ng binatang malaman kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kakambal. Naging guro ni Glenn si Mang Renato. Lahat ng alam na matanda ay tinuro niya sa binata, na siya namang kagad inaral nito. Matagal na panahon din ang ginugol ni Glenn upang matutunan ang mga lihim na kaalaman patungkol sa mga mutya, anting-anting, medalyon at taktika sa pakikipaglaban. Makalipas ang mahigit 2 taon na pagsasanay, tuluyang natutunan ng binata ang napakaraming bagay.
hanggang sa sinabi nito ang plano sa mga magulang. Salamat anak, dahil kahit wala na ang kakambal mo, nais mo pa ding ipagpatuloy ang pangarap niyong dalawa. Alam mo anak, sa pamamagitan ng pagtupad mo at pagtatapos sa pag-aaral, masisigurado namin na magiging maayos ang buhay mo. Kaya kahit mahirap, palagi kaming nakasuporta sa inyong magkapatid. Dahil ayaw naming maranasan niyo ang buhay na dinanas namin. Wika ni Tatay Rico. Lahat po ng gagawin ko para lang ipagpatuloy ang pangarap namin ni Kambal na naputol dahil sa pagkawala niya. Ang sakit lang kasi wala ako noong mga panahong kailangan niya ako. At hanggang ngayon, palaisipan pa din sa akin kung ano nga ba ang laman ng taalarawan na tinutukoy ni Carl. Hindi man lang nga natin yun natanggap eh. Kahit na sinabing nagpakamatay si Jasmine, kagaya ng nobyo niya hindi ako naniniwala. Dahil alam ko na hindi yun magagawa ng kapatid ko. Tugon ni Glenn. Matapos ang pag-uusap na yon ng pamilya, nagpasya ang binata na tuparin ang nais. Makalipas ang araw na yon ay lumuwas na sa Maynila si Glenn. Pagkarating sa lugar, mainit na tinanggap sa dormitoryo si Glenn at isa na doon si Carl. Masaya akong pinagpatuloy mo ang pangarap ni Jasmine. Ako ang makakasama mo sa kwarto tsaka si Jeb. Wala siya dito dahil abala yun sa paggawa ng proyekto nila sa Agham. Nakangiting wika ni Carl. Kaagad namang hinila ni Glenn ang binata sa isang sulok upang kausapin. Tandaan mo Carl, ikaw lang ang nakakakilala sa akin na kakambal ako ni Jasmine. Kaya naman mas mabuti kung itatahimik mo ang bibig mo. Lalo pat ginawa ko ang lahat para baguhin ang pagkatao ko. Hindi rin kami magkamukha ni Jasmine. Kahit magkakambal kami kaya kapag may nakaalam ng tunay kong pagkatao, ikaw ang una kong pupuntahan. Banta ni Glenn. Napangiti na lamang si Carl at tumango sa sinabi ng binata. Oo naman, makakaasa ka na itatago ko ang sikreto mo. Pero muntik na kitang di makilala kanina. Ang laki ng pinagbago mo eh. Nandito ka ba para mag-aral o para alamin ang totoo sa nangyari sa kapatid mo? Tanong ni Carl. Napabuntong hininga ng malalim si Glenn sa tanong ng binata. Sa halip na sumagot, iniwan na lang niya ito at nagpunta na sa magiging silid. Dito na nakilala ni Glenn si Jeb, ang isa sa mga kasama nila sa silid. Tahimik lamang ang binata habang tutok sa mga libro na hawak. Sa unang tingin, wala kang mapapansing kakaiba kay Jeb. Ngunit nang makita ito ni Glenn, iba kagad ang pakiramdam ng binata na parabang alam niya na hindi ito maaaring pagkatiwalaan. Inayos ni Glenn ang mga gamit. Dahil hindi pa nito alam ang mga pasikot-sikot sa dormitoryo, maging sa eskwelahan. Nagpresenta si Carl na ilibot ang binata. Hindi na ito tinanggihan pa ni Glenn. Lalo pat dalubhasa sa lahat ng bagay si Carl. Lalo na sa pasikot-sikot sa eskwelahan. Paano kayo naging magkakilala ng kapatid ko? Di ba ang sabi mo, kasintahan mo siya? Paano nangyari yun? Tanong ni Glenn. Ngumiti naman si Carl sa tanong ng binata. Ayun ba? Katabi ko sa room si Jasmine. Palagi siyang tahimik at madalas na tampulan ng tukso dito sa eskwelahan. Dahil nga mahirap lang siya. At mula sa probinsya kaya naman dahil sa awa at sadyang mabait ako, tinulungan ko ang kapatid mong makibagay dito sa eskwelahan. Tinulungan ko siya na makahanap ng trabaho at hindi nagtagal
Nagkapalagayan kami. Niligawan ko siya. Nung una ayaw niya pa pero makulit ako eh. Kaya ayun, nasungkit ko din ang puso niya. Pagsasalaysay ni Carl. Naluha naman si Glenn sa kwento ng binata. Dahil ni isa sa mga yon, wala namang nasabi sa kanya ang kakambal. Mapalad ka dahil pinagkatiwalaan ka ni Jasmine. Sa tingin mo, ano kayang nangyari sa kanya? Tsaka, bakit hindi ka naniniwalang nagpakamatay ang kakambal ko? Muling tanong ng binata. Simple lang naman eh. Bakit nawawala yung diary ni Jasmine? Nabanggit sa akin noon ng kapatid mo na kapag may nangyari sa kanya na masama, hanapin ka agad yung libro na palagi niyang dala. Pero nung namatay siya, kasabay niyang nawala yon. At isa pa eh, nung mga huling araw na kasama ko si Jasmine, para bang takot na takot siya at nangangamba. Madalas pa nga eh, iniikot niya yung tingin sa paligid dahil meron daw siyang nalalaman na hindi dapat. Medyo weird, di ba? Pagpapaliwanag ni Carl. Dito napaisip si Glenn sa sinabi ng binata. Pakiramdam nito, merong maling nangyari at yun ang dapat alamin. Naglibot pa ang dalawa. Bawat sulok ay sinabi ni Carl sa binata at marami pa itong kwento patungkol sa mga nangyari kay Jasmine. Nabasa ko sa isang dyaryo, matagal nang nangyayari ang pagpapatiwakal ng ilang estudyante dito sa eskwelahan niyo. Totoo ba yun? Tanong ni Glenn. Natahimik naman si Carl at tila malalim na napaisip. Hanggang sa naupo ang dalawa sa isang upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang totoo niyan, dito din nag-aaral ang ate ko. Isang buwan na lang sana magtatapos na siya pero kagaya ni Jasmine, nagpakamatay siya sa hindi namin malamang dahilan. Malaki ang hinala ko noon na may pumatay sa kanya pero wala namang kaming nakitang ebidensya. Noong mga panahong yun, nasa high school pa lang ako eh. Mahirap pa kami. Binayaran ng mga magulang ko ng eskwelahan para hindi na mag-imbestiga. At baka maipasara ang eskwelahan eh. Ayoko pa nga sana nang tanggapin yung pera pero ang sabi nila mama, gagamitin namin yun para alamin ng totoo. Kaya yun, dito na lang ako nag-aaral. Pagsisiwalat ni Carl. Marami pang napag-usapan ang dalawa. Kaya naman hindi nila namalayang paggabi na pala ng mga oras na yon. Kaya naman kagad bumalik ang mga ito sa dormitoryo bago pa sila masaraduhan. Pagkarating sa lugar, nadat na nila si Jeb na inaayos ang mga gamit. Naghahanda na sa pagtulog. Hindi naman ito pinansin ng dalawa. Ngunit bigla na lang itong nagsalita ng saglit na lumabas si Carl. Ayokong may nangingialam sa gamit ko. Alam niyo ni Carl, higit sa lahat, ayoko ng pabida. Wag na wag mo kong papakialaman sa lahat ng gagawin ko. Maliwanag ba? Wika ni Jeb. Oo naman pare. Isa pa, hindi tayo magkakilala o magkaibigan para mangialam ako sa'yo. Buhay mo yan eh. Lahat ng gagawin mo, labas ako doon. Tugon ni Glenn. Napatango na lamang ang binata at hindi na nagsalita pa. Pagkatapos ay natulog na ito. Nang mga oras na yon naging palaisipan kay Glenn kung ano nga ba ang ibig sabihin ni Jeff. Ngunit isinantabi na lamang ngayon at nagpahinga na. Kinabukasan, normal na araw lang.
Dahil yon ang unang araw ni Glenn sa eskwelahan, inagahan nito ang pasok lalo pat hindi sila magkasama sa klase ni Carl. Dahil malapit na itong magtapos, samantalang si Glenn ay nagsisimula pa lamang. Naging abala si Glenn sa pag-aaral. Pinagbutihan nito ngunit hindi nawawala sa isipan ng binata ang pinakalayunin. Yon ay alamin ang tunay na naganap sa kakambal. Sa paglipas ng mga araw, naging mapanuri sa lahat ng bagay si Glenn. Ngunit wala pa rin itong napala. Ginamit na nito ang mga kaalaman na tinuro sa kanya ni Mang Renato. Ngunit wala siyang nakuha na kahit anong impormasyon. Habang tumatagal si Glenn sa eskwelahan, unti-unti nitong nakita ang tunay na kulay ng mga estudyante lalo na ng mga guro. Gayunpaman, wala namang napansing kakaibang bagay si Glenn. Maliban na lang sa roommate nilang si Jeb. Hanggang sa isang gabi, kakaidlip pa lamang ni Glenn ang mga oras na yon. Dahil nag-aaral pa ito para sa darating nilang pagsusulit. Nakita nito si Jeb na lumabas ng dormitoryo habang nakasuot ng itim na jacket. Nang dahil sa kuryosidad, dali-daling tumayo sa higaan ang binata at sinundan ito. Gamit ang mga natutunan, kaagad nag-usal ng orasyon si Glenn upang hindi malaman ng binata ang pagsunod. Ilang sandali pa pagliko ay bigla na lamang nawala sa paningin ng binata si Jeb. Kaya naman natigilan si Glenn. Akmang aalis na sana ito nang bigla na lang may humila sa kanya. Nung una pa lang, sinabihan na kita Huwag mo kong papakialaman at baka gusto mo magaya sa mga estudyanteng nawawala dito sa eskwelahan. Sa susunod na mahuli pa kitang sinusundan ako, may kalalagyan ka sa akin. Banta ni Jeb. Ngunit hindi naman natakot ang binata. May tinatago ka bang ayaw mo malaman ng iba? Una pa lang iba na ang kutob ko sa'yo Tanong ni Glenn. Intindihin mo ang sarili mo at hindi ang ginagawa ko. Kung ayaw mong matulad ka sa estudyanteng namatay kagaya ni Jasmine. Tugon ni Jeb. Napangiti naman ang binata. Natigilan si Glenn. Sasagot pa sana ito ngunit bigla na lang nawala si Jeb na parang bula. Kaagad na bumalik si Glenn sa silid. Malinaw na para sa kanya ang lahat. At kailangan lang niyang makumpirma ang hinala. Nagising naman si Carl nang pumasok ang binata at nahiga sa kama. Saan ka galing? Mukhang namumutla ka. May nangyari ba sa'yo? Tanong ni Carl. Anong alam mo tungkol kay Jeb? Kilala ba siya ni Jasmine? Tugon ni Glenn. Napakunot naman ang noo ni Carl sa tanong ng kaibigan. Natural. Kakilala talaga ni Jasmine si Jeb. Katrabaho niya yan Tsaka kaklase din namin. Bakit mo naman natanong? Tanong ni Carl. Wala. Natanong ko lang naman. Pero ikaw Carl, mag-iingat ka. Hindi ko alam pero masama ang kutob ko sa kanya. Tugon ni Glenn. Hindi naman ito maintindihan ang sinasabi ng binata. Matapos ang araw na yon, tila palagi nang mainit ang ulo ni Jeb. Hindi lang yon dahil madalas masama ang pakikitungo nito kay Glenn. Gayunpaman,
Hindi yon pinansin ng binata. Nagpatuloy lang ito hanggang sa dumating ang araw na yon, kung saan isang estudyante na naman ang nawawala. Kaya dali-dali nang kumilos si Glenn upang malutas ang problema. Isang gabi, kagaya ng dati ay muling lumabas sa silid si Jeb. Hating gabi na ng mga oras na yon. Kaya naman dali-dali itong sinunda ni Glenn. Hindi alam ng binata kung saan pupunta si Jeb. Ngunit nagtungo ito sa likod ng dormitoryo at nanlaki ang mga mata nang makita na may daan pala palabas sa lugar na yon. Dali-daling sumunod si Glenn hanggang sa nakarating sa isang bakanting bahay na halatang matagal nang walang nakatira. Ilang sandali pa ang lumipas. Nakita ni Glenn ang isang dalaga na nakatali sa upuan. Kinakausap ito ni Jeb. "Di ba, ikaw yung nakakita ng pagpatay ko kay Jasmine? Ngayon, ikaw naman ang susunod ko." Wika ni Jeb. Nanlaki ang mga mata ni Glenn sa narinig. Kagaya ng hinala, si Jeb nga ang siyang pumatay kay Jasmine. "Walang hiya ka. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kapatid kong demonyo ka." Wika ni Glenn sa sarili. Humagalpak naman ng tawa si Jeb at tumingin sa direksyon ni Glenn. "Alam ko na may tao dyan. Lumabas ka sa pinagtataguan mo." Wika ni Jeb. Dito na lumabas si Glenn at hinarap ang binata. Nang mga oras na yon, iba na ang itsura ni Jeb. Nagpalit na ito ng anyo bilang isang aswang. Hindi na nabigla si Glenn dahil noon pa man may hinala na ito na hindi normal na tao si Jeb. Ilang sandali pa, sumugod ang aswang sa binata. Kaagad naman itong naiwasan ni Glenn. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa at pinakita ang kani-kanilang lakas. Isang malakas na suntok ang pinakawala ni Glenn. Tinamaan ito si Jeb sa kanang pisngi at dumugo ang pisngi ng aswang. "Ang lakas ng loob mong ipagmalaki ang ginawa mo sa kakambal ko. Hinding-hindi kita mapapatawad." Wika ni Glenn. Ngunit tumawa lang ng malakas ang aswang. Tila hindi ito natatakot sa banta ng binata. "Alam ko nung una pa lang na may tangan ka. Kaya nga gumawa kaagad ako ng paraan para hindi mo ako makilala at malaman ang tunay kong pagkakakilanlan." Wika ni Jeb. Hindi naman ito pinansin pa ng binata. Nakatuon lamang siya sa pakikipaglaban. Nang makahanap ng tiyempo ay kagad na pinakawalan ni Glenn ang babae at kagad pinatakas. Nang makalis ang babae, mabilis na kumilos ang binata. Sinipa nito sa muka ang aswang. Sa bilis ng pangyayari, hindi na nailagan pa ni Jeb ang pag-atake ni Glenn. Napasuka ng dugo ang aswang. Hindi na ito hinayaan pa ng binata na makabawi. Isang malakas na suntok sa sikmura ang aswang na ginawa ni Glenn. Kaya naman tumalsik sa pader ang aswang. Napayuko ito at hindi kagad nakagalaw. Kagad na nagpunta sa harapan ng aswang ang binata. Ngunit lingid sa kaalaman ni Glenn. Nag-uusal lang ng dasalang aswang. Naghihintay lang ito sa paglapit ng binata. Ilang sandali pa nang makalapit si Glenn. Akmang hahawakan na nito sa leeg si Jeb. Bigla na lang siya nitong inundaya ng sunod-sunod na suntok sa muka na hindi na naiwasan pa ng binata.
Napahiga sa lupa si Glenn at dumugo ang labi. Dito na mas lalong nandilim ang aura ng binata. Nang mapahiga ito sa lupa, nag-usal siya ng orasyon. Napahinto sa kinatatayuan si Jeb na tila may pumipigil sa paggalaw. Nang makatayo si Glenn, sinipa niya si Jeb kasabay ng napakalakas na suntok, habang hawak ang tangang mutya. Sa lakas ng suntok at sipa ni Glenn, hindi na nagawa pa ng aswang na tumayo. Kaagad itong nagmakaawa sa paanan ng binata. Sa tingin mo, pagbibigyan kita matapos ng ginawa mo sa kakambal ko? Tanong ni Glenn. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo ko, Glenn. Pag ako, hindi na mauulit pa yun. Tugon ni Jeb. Pilit itong lumuluhod sa paanan ng binata. Nagmamakaawa at humingi ng ikalawang pagkakataon. Gayunpaman, kahit na napupuno ng galit at puso at isipan ni Glenn, pinagbigyan nito ang aswang. Binigyan niya ng ikalawang pagkakataon. Naghahanda na ito sa pag-alis, ngunit pagkalabas nito, kaagad siyang binalaan ng gabay. Nang mapalingon ang binata ay nakita nito si Jeb. Palapit sa kanya at handa na itong patayin. Kaya naman, wala nang nagawa pa si Glenn kundi ang tapusin ang buhay ni Jeb. Sinalo nito ang pagkalmot ng aswang. Pinutol ang kamay. Ito ang ginamit niyang pangpatay kay Jeb. Hindi pa nakontento ang binata. Gamit ang mga matutulis na kuko, pinugutan nito ng ulo ang aswang. Pambihira. Sinayang mo lang yung ikalawang pagkakataong binigay ko sa'yo. Wika ni Glenn sa sarili. Dali-dali na itong umalis sa lugar na yon. Makalipas ang ilang araw, madami ang nagtataka sa pagkawala ni Jeb sa eskwelahan. Pero nanatiling tahimik ang binata. Wala itong pinagsabihan na kahit sino sa mga naganap. Maging si Carl. Hindi pa rin ito alam na si Jeb ang pumatay sa mahal na kasintahan. Tumigil na din ang pagkawala ng mga estudyante sa paaralan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, buwan at taon. Kagaya ng pangarap nila, nakapagtapos si Glenn ng pag-aaral at nakatulong ito sa mga magulang. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito, ayos lang namang gampanan mo ang responsibilidad mo sa pamilya. Pero wag mong isasarili ang lahat ng pasakit. Dadating ka sa puntong mabibigatan ka na at mahihirapan. Kaya palaging tatandaan na meron kang kasama. Katulad ng kaibigan, kapatid, lalong-lalo na mga magulang. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.